Hello SSS members and pensioners, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Basahin natin tong comment ni Ma'am Gloria. Sabi niya, "Good day po ma'am. What if po kung walang asawa at walang anak si pensioner at beneficiary niya yung magulang at isang kapatid? Pero wala na po si parents at yung isang kapatid na beneficiary niya is nandyan pa. Meron po ba siyang matatanggap kung sakaling wala na si member?" Ask ko lang po. Salamat po ng marami. Okay ma'am, ito po yung order of beneficiary sa SSS. Ito po yung pagkakasunod-sunod. Sabi nyo, si pensioner na namatay ay walang asawa at walang anak. So ibig sabihin, i-X natin tong primary. Wala siyang primary beneficiary. I-X po natin itong secondary. Ang secondary beneficiary po, magulang po ito ng member na namatay. Okay? Sabi nyo, wala na ring parents. Namatay na din. So, i-X na natin si secondary. Wala na din. Ngayon, magpo-proceed na po tayo sa designated. Itong designated po, kung sino yung nilagay ni member sa kanyang SSS records. Sabi mo, beneficiary niya ang kanyang isang kapatid. Yun yung nakalagay sa SSS records. So, itong kapatid niya, yes, may makukuha sa SSS pero depende po sa records ng pensioner na namatay kung may makukuha pa po siya. Bakit? Dahil si pensioner, ibig sabihin, nagpe-pension na siya with SSS, di ba? Kapag namatay na si pensioner tapos wala na siyang primary, ang secondary or designated, ang makukuha na lang ng mga to guys ay lump sum sa SSS. Pero papasok po dito ang 5-year guaranteed period. Ibig po sabihin, kapag yan si pensioner na binabanggit mo ma'am, nagpe-pensyon na siya kay SSS ng 5 years or mahigit, tapos namatay siya. Yung designated niya, which is yung kapatid niya, wala na pong malalamsam yan sa SSS. Okay? Pero, kung yung pensioner na namatay ay hindi pa naman siya naka 5 years ng pension with SSS, kumbaga, let's say for example, 2 years pa lang siya naging pensionado, tas namatay siya. So, meron pa siyang natirang 3 years. So, itong natirang 3 years na to, ito po ang malalamsam ng kanyang designated beneficiary kung saan ang nilagay niya po dun ay ang kanyang kapatid. Nagigets niyo po? Kapag meron pa siyang malalamsam sa SSS, kailangan niya pong mag-provide ng mga supporting documents. Let's say, for example, halimbawa lang ha, meron siya dating asawa. Hanapin ni SSS guys ang kanyang death certificate ng asawa niyang namatay. Dapat maipakita niyo yon. Tapos, kung wala namang siyang asawa, nakasingle naman talaga siya, dito sa secondary, dapat i-present niyo rin po ang death certificate ng kanyang mga magulang. Maliban na lang kung ang pensioner na namatay ay 65 years old mahigit na. Kapag ganun, hindi na po ihahanapin ni SSS ang death certificate ng mga magulang niya. Okay, nagigets niyo po ba guys? So sa nag-comment po, yung designated beneficiary ni pensioner na kapatid niya, ang makukuha niyang death claim, nakadepende na po sa record ni pensioner na namatay. Kasi kung naka 5 years na yung pensionado guys, wala na pong makukuha si designated beneficiary. Okay, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.